Northeasterly surface wind flow nagdudulot ng shear line sa extreme Nodo Luzon. Mga pagkulog at pagkilat patuloy na iiral sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng weather systems ng Intertropical Convergence Zone o surface trap dahil disorganized at easterlies. Maulang panahon dulot ng shallow trap sa silangan o pagitan ng silangan ng Mindanao at Eastern Visayas, inaasahang magpapaulan this coming weekdays sa halos buong Visayas at Eastern at Northern Mindanao. Ito ba ay tuluyang magiging invest? Alamin. At update sa ENSO Plume forecast natin since October 20, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 25, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:58 na o 59 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo na gloomy at overcast sa Metro Manila at ang bahagi ng Luzon at dahil sa epekto at tuloy-tuloy pa rin na easterlies at sumasabay na ngayon ang may shear line tayo dyan sa may bandang Taiwan, pagitan po ng extreme Nodo Luzon, nagdudulot ngayon ng medyo mas accumulated na localized thunderstorms dyan sa pagitan. Kaya ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang Batanes, Group of Island, lalo na sa may bandang dulo, bahagi po ng Babuyan at Batanes Group of Island. Siyempre sa nalalabi ng Luzon hanggang South Luzon dahil po sa epekto ng easterlies at sa katimugan naman sa gaya ng Mindanao dahil po sa surface trap ay despite na medyo disorganized ito, magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao na din. Extended yan hanggang Palawan. So, magiging magulo yung pattern ng mga pag-ulan. So, importante magdala na lang po ng payong dahil yung magiging pag-ulan natin, gaya po kahapon ng hapon, asahan ang mga isolated case of rain showers and localized thunderstorms. Magiging madalas po ang mga localized thunderstorms natin ay kagaya po yan ng pagpalit po ng klima dahil nga po sa yung easterlies nga po na mainit na simoy ng hangin sa dagat Pasipiko, magdudulot po yan ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon po sa kalupaan ng bansa. At ayon din sa ating thunderstorm advisory, courtesy of Pag-asa, nakataas nga po dyan sa bandang Mindanao nga po, dulot po ng surface trap o unorganized na ITCZ o Intertropical Convergence Zone, which is declared na nga po ni Pag-asa mula nang inulat natin yan kahapon. Sinundan naman yan ni Pag-asa kinahapunan nga po. At ganun din yung ating analysis na nagkaroon na nga po tayo ng shear line, binanggit na rin yan ni Pag-asa kinahapunan din nung tayo ay nag-uulat. Mapapansin nyo po ay sumusubaybay po sila sa inyong lingkod kahit na patago dahil bawal po kasi sa kanila na sumusunod sa mga ibang mga weather vlogger na hindi official ni Pag-asa. So, kudos na lamang dyan. Kudos na lamang dyan kay Estrella na isa ring pailalim o patago na sumusubaybayan sa inyong lingkod dahil tinitingnan na naman niya yung mga terminologies na ginagamit ng inyong lingkod, which is ginagawa niyang o pinapabulaanan niya at tinatagurian niyang fake news yun para sa kanya. So, wala na po tayong magagawa dyan. Pero, isa yan sa patago na taga-subaybay natin. Kaya mapapansin niyo yung pag-upgrade ni Pag-asa ng kanilang webpage at yung kanilang tropical cyclone analysis, yung approach nila sa pagpo-forecast ng kanilang tropical cyclone at weather, napapansin niyo nagbago na kaagad. Nagkaroon na rin sila ng image tropical cyclone forecast monitoring kasi nga po very effective yung mga ginagamit natin since noon pa. Since 4 years ago pa na yung method natin na ginagamit ay na-realize nila na maganda ang ganong approach dahil nagiging advance po sa forecasting yan. So unti-unti nag-a-upgrade ngayon si Pag-asa, di ba? Napansin niyo po yan. Maging yung kanilang website, binago nila, nagkaroon na rin sila ng interactive at gumagamit na rin sila ng artificial intelligence. Napansin niyo po, di ba? Gumagamit na rin sila ng artificial intelligence at kumukuha na rin sila ng extended data mula sa ibang bansa. Example na lamang ang ECMWF, which is mas more reliable, na which is natuklasan nga natin na most reliable ang mga forecasting
ng European Center ng Meteorological Bureau nila, which is ginagamit na rin ni Pag-asa yan. Kaya kung makikita niyo sa website ni Pag-asa, yung mga forecast, yung rainfall pattern, yung WRF pattern, lahat yan kay ECMW po nila yan kinukuha. So which is nagsasucess naman kahit na hindi na nila kailangan i-credit dahil syempre medyo insulting yun kung i-credit nila sa iba yung idea. Makikita nyo na lamang yan dahil nagbabago po sila ng kanilang approach. Ang kulang na lang kay Pag-asa, yung mga equipment nila, gaya na lamang ng Doppler radar, ay old version pa rin ng radar ang kanilang ginagamit. Sana i-upgrade po nila yon. At pati yung pattern ng Doppler radar, sana fully functional na po sa buong bansa. Kasi medyo nakaka-disappoint naman. Makikita natin sa ibang mga webpage ng ibang mga weather agencies, bukod tanging Pilipinas lamang ang kulang sa Doppler radar imagery. Hindi tuloy ma-determine ng ibang bansa yung rainfall pattern. So, yun lamang sana ang request natin, ma-upgrade din sana ni Pag-asa yung mga real-time na rainfall precipitation monitoring. Mas importante kasi yun dahil mapapansin nyo, ang buong mundo gumagamit po ng real-time na Doppler radar, 24/7 yung Doppler radar na ginagamit nila. Kasi importante po yan, lalo na sa mga biglaang pag-uulan. So, nakataas po ang thunderstorm advisory sa Mindanao at ilang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Occidental, yan, hanggang Sarangani na po yan maging sa Sorsogon o Maguindanao, Agusan del Sur, nakataas ang thunderstorm po dyan. Well, alam na po natin dahil sa Sepestrap, sa Nodo Luzon naman, ang Batanes at Cagayan Valley, well, as usual po yan, lalo na sa silangang bahagi dahil naman sa Estalis at yung medyo umiiral na shield dyan sa dulong bahagi ng Batanes. At sa Southern Luzon naman, ang bahagi naman ng Catanduanes, so kasama na dyan ang Bico Region, halos buong Bico Region na po yan, hanggang Albay na yan. Kabilang na siyempre ang Quezon Province po, dyan sa may banang Silangan nga po. Extended hanggang dyan sa may banang Aurora Region, expected po ang localized thunderstorms yan. At pagsapit po ng bandang hapon, damay-damay pati ang Metro Manila, so importante po ang payong mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So expected po na gloomy tayo pero asahan ang medyo hot humid dahil mataas po ang concentration ng ating outside humidity. Pumapalo po ng 82%. At dahil sa tumataas ang outside temperature natin, malagkit-lagkit na naman na alinsangan ang mararamdaman natin dito sa Metro Manila. At ibang karatig po ng Luzon na kung saan sasalubungan tayo ng malakas na daloy ng easterly trade wind, yung mainit na hangin na yan. So iwasan na lang po natin masyado magpapawis dahil medyo maglalagkit yan sa balat natin dahil mahihirapan mag-evaporate dahil mataas po yung ating outside humidity nga po. Mahirap makapag-evaporate kapag sobrang taas ng ating outside humidity kasabay ng mataas na outside air temperature. So uminom na lang din ng maraming tubig dahil dumodoble po ang ating heat index sa katawan yan. Sa lowest temperature ay tala na kay weather station kininang 5:40 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius at kahapon ay nakapagtala kami ng 32 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:13 PM. So as usual po, mataas ang aming heat index, pumalo sa 43.5 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. So kung titingnan natin sa ngayong araw, as of 10:15 AM, nasa 40.2 o 40.2 degrees Celsius na po, extreme caution na kami sa Caloocan. So asahan po sa iba't ibang panig ng Metro Manila ay ganyan din ang aabutin. Sa ngayon, sa forecast, 39 degrees Celsius daw ang heat index. So halos dikit, wala namang problema. Ganyan ka-accurate si ECMWF. At sa maghapon naman ay mukhang pinakamataas na raw ang 39 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. So hindi ganon kataas ang heat index at medyo manageable naman. So mukhang lalabas medyo manageable po heat index natin sa Metro Manila. Hopefully po, pero iwasan na lang natin ang sobra-sobrang magpapawis dahil mataas pa rin yan at extreme caution hindi ganon kabilis magpatuyo ng pawis. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa in selected areas ay tingnan natin kung mataas ang heat index pa rin sa iba't ibang bahagi ng Nodo Luzon, lalo na ang Lawag, titingnan natin. Yes, manageable pa rin, 40 degrees Celsius po, kapareho ng Metro Manila hanggang alauna po ng hapon yan. Sa bandang Cagayan Valley naman,
nasa 39 degrees Celsius po at aabot ng hanggang 40 degrees Celsius din mula ngayong alas 12 hanggang alas 2 daw ng hapon. So puro mga ganyan ang lumalabas na heat index ha. Sa Santiago, Isabela naman ay 38 degrees Celsius at aabot sa pinakamataas na 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 na ng hapon. Sa bandang Dagupan naman, yan ay nasa medyo extreme caution sila to danger, 41 degrees Celsius at papalo daw ito hanggang 44 degrees Celsius na pinakamataas mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang mas maalinsangan kayo dyan sa may bandang kanluran. Ingat na lamang po, huwag masyadong magpapawis at magbilad, uminom ng maraming tubig. At sa Central Luzon naman sa Tarlac, 41 degrees Celsius at aabot daw ito hanggang 43 degrees Celsius naman mamayang alaun hanggang alas 2 ng hapon. So mapapansin natin bandang kanluran ng Nodo Luzon, mas mataas ang kanilang heat index. So mukhang mas maalinsangan kayo dyan kumpara dito sa Metro Manila. Sa Batangas City naman, kung titingnan natin yung heat index, nasa 39 degrees Celsius at aabot ito ng 40 degrees Celsius, halos kapareho sa Metro Manila. So medyo manageable pero bawal baliwalain dahil matias pa rin o maalinsangan pa rin yan. At sa San Jose Occidental Mindoro, 40 degrees Celsius po, pinakamataas sa inyo ngayon yung umaga. At bababa din kaagad, although manageable, mataas pa rin na under extreme caution pa rin ang heat index. So nasa 40 degrees Celsius po ang inyong heat index, highest index ngayon 11 o'clock. At bababa din kaagad yan, so medyo manageable naman. Sa babandang Puerto Princesa, pero expected maulan dito. So nasa 40 degrees Celsius po ang inyong heat index at agad-agad bababa rin yan pagsapit mamayang tanghali. So mukhang magiging maulan kayo dyan dahil nga po sa surface trap or itinuturing na ITZZ ayon kay Pag-asa. Sa bandang Cebu naman, kung do-double check natin, medyo mataas din pero manageable, 36 degrees Celsius. At yan na yung hanggang 38 degrees Celsius ang pinakamataas sa kanila. So medyo manageable, hindi naman ganun kataasan, mababa lamang yung heat index na may ituturing despite na extreme caution. Ibig sabihin, kaya pa ng katawan natin yan kasi mga Pilipino sanay sa mainit naman yan eh. Huwag lang papatak ng mga 43 degrees Celsius, 42 degrees Celsius pataas yan. Medyo mas extreme na siya sa katawan natin. Sa Mindanao, mababa yan dahil matuloy-tuloy po ang mga maulap at maulan dyan dahil nga po sa umiiral na surface trap po. Yung disorganized na intertropical convergence zone, kaya magiging maulan po dyan. So automatic na po na mababa ang heat index dyan. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinaka-highest air temperature na 35 degrees Celsius. At sa Baguio naman ay nanatiling stationary ulit o balik stationary sa 17 degrees Celsius na lowest temperature. At sa Inulan naman, in past 24 hours nangunguna ang Dayet, Camarines Norte na may 43 mm na ulan. Well, isolated dyan, kalat-kalat po yan, asahan po yan dahil sa easterlies pa rin po. Sa amin sa Caloocan kahapon, naka-total of 11.1 mm na po kami. So, ibig sabihin po ay pasok na talaga kami sa October average rainfall. Dahil in 7 days, 45.9 mm na po ang total. So, nasa total of 248.1 mm na po kami for the whole month of October. Yung average rainfall namin ngayon, o total rainfall namin ay nasa 248.1 mm na po. Ibig sabihin na po ay pasok na siya halos sa 256.9, 8.8 na lamang ang kulang. So, matik ay pasok na kami sa October average na 256.9. Expected na po yan bago matapos ang month of October. Dahil magkakaroon na naman ng mga pag-ulan niya sa mga susunod pang mga araw, hahabulin na yan. At sa ating outside humidity ay mataas nga po, 83%. Bumaba ito ng 3% since last hour. At ang barometric pressure, 1,009 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. So alanganin, expected ang hot humid at malagkit na maalinsangan ang mararamdaman natin lalo na dito sa Metro Manila. High tide, low tide status ay low tide po tayo pero maalon po mataas po ang alon natin lalo na sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon at sa buong silangan at kalurang baybay ng bansa. Bakit? Yung sa silangan kasi malakas po ang daloy ng easterlies at mayroong trough nga po o surface trough dyan sa papalapit ng Eastern Visayas o Mindanao. So nagkakaroon tayo ng gusty winds dyan at may mga swelling ng alon. Ingat na lamang po dahil pumapalo ng 1.24 to 1.25 meters ang taas ng alon. Ganon din sa may bandang West Philippine Sea.
So lalo na dyan sa may bang kanluran ng Northern Luzon dahil nga po sa northeasterly southwest wind flow, mas malakas po dyan. Umaabot po ng 2.4 meters pataas ang alon kahit tingnan nyo po dito sa ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height. Matik na po yan dahil kahapon diniscuss na natin yan na mataas ang mga pag-alon. So ingat na lamang mga folks, at hindi rin maganda ang ating air quality na moderate at 91 index or particulate matter of 39.5 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga dahil nowadays hindi maganda ang ating air quality po, lalo na kagabi. Nag-very peak high po tayo dahil yung thermal inversion hindi masyado nakakaalpas yung ating air pollution dito sa city dahil nga po sa napaka-gloomy at maulap ang paligid. Sa atin namang almanak, sumikat ang haling araw kaninang 5:49 AM at lulubog po ito mamayang 5:30 PM. At sa ating waxing crescent na po na 12% illuminated. So kaka-moonrise pa lamang po niyan. Ayan, elevation of 28 degrees. Kaka-moonrise pa lamang niya kaninang 8:47 AM at lulubog po ito mamayang gabi at 8:06 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo na po yan, partly cloudy, kagaya kahapon. Pagdating ng hapon, localized thunderstorms naman. Ganon din ang sasapitin bukas ng Sunday. So sa chance na pag-ulan ngayong araw, 80 to 81%. Bukas naman ng Linggo ay nasa 70 to 71%. High sa lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. So diretso ka tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang maulap na himpapawin sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na po dito sa parte nga po ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. At dahil merong sepesap nga po o yung cluster ng kaulapan dito sa may silangan nga po ng Mindanao na maliit ang tsansa niya na maging invest, pero mataas po yung tropical cyclone strike probability. Yung strike probability sa kanya na magpapa-epekto dito sa may bandang Visayas at Mindanao, yan po yung progression niya ha, ganyan. So yung mga kumakalat daw na may mas malakas na bagyo next week, wag po muna paniwalaan yon dahil wala pa naman tayo namamataan na anumang aktibong tropical wave. Sa ngayon ay yung tropical wave dito sa loob ng PAR nga po, which is nireport natin kahapon, nasa loob na ito ng PAR at ngayon ay kumikilos pa west-northwestward. Inaasahan po na magkakaroon ng strike probability o kung hindi man maging invest ito, malawak ang pag-ulan ang mararamdaman ninyo ngayon sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao po. At magtatabas yan sa buong Mindanao ha sa mga susunod na araw. So unahin natin ang bahagi ng Northern Luzon. Makikita po natin ay katamtaman ang panahon, partly to mostly cloudy. So expected lamang ng easterlies, magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms dito sa bahagi po ng Aurora region at ilang bahagi ng Isabela at pababa na yan ng bandang Quezon Province hanggang dyan na po sa may bandang Bicol region. Sa kanluran po ay moderate ang panahon, partly cloudy to some mostly cloudy. Asahan lamang ang maalinsangan na panahon pero expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Nasaan na ba ang shear line? Kasi nagsasabi, may mga nagtatanong na mga follower natin kung amihin na po. Anyway, pinost na natin sa Facebook page. Not official po ito ha, hindi ito galing sa official ni Pag-asa, pero yan ay maituturing ko na pong amihan season na po. Natapos na po yung transition, so nagsimula na po yung ating amihan season. However, kasi yung daloy ng northeasterly southwest wind flow, ito po yun. Ayun, yung strand ng kaulapan na yan, malakas po yung daloy niyan. Namamagitan yan ngayon sa may bandang Taiwan at nandito ngayon yung pinaka-shear line niya sa bandang Taiwan pa po. Yan, pagitan yan ng bandang Itbay at Batanes pa. Yung boundary na yan ay nagdudulot po ng malawakan localized thunderstorms ngayon dyan sa pagitan na yan. Yan, kaya madalas po yung mga localized thunderstorms dyan. Then, sumasalubong sa kanya yung easterlies and then yung Mayo front, yung cold front, sumasalubong naman dito na resulta po ng shear line. Yan, kasi yung hangin dito sa may bandang China, bumababa rito, patimog kanluran, ay malamig na simoy ng hangin na kasi yan. So, ang Taiwan at South Korea at Japan ay ramdam na nila ang lamig ng simoy ng hangin. Merong nararamdaman na rin daw ang mga kababayan natin sa may bandang dulo ng Pagudpud, Ilocos sa norte. Yan, medyo nararamdaman na raw nila yung lamig ng simoy ng hangin. Hindi nga lang ganun pa kapulido dahil medyo nasa boundary pa ng shear line. So medyo warmer pa ang hangin dyan. May mga pagkakataon na medyo may nakakarating na malamig na simoy ng hangin. Kaya dineclare na natin kahapon
sa ating Facebook page ang pagsimula ng amihan season na. Although sa buong bansa hindi pa natin mararamdaman yan, kabilang na ang Metro Manila, sa mga susunod na araw pa o probably mga first week na yan ng November, unti-unti bababa na yung Sheila na yan. Baka pagpasok po ng first week ng November ay yung pinaka-Sheila nandiyan na yan sa mababa na, pag ganyan na yan. Kapag nandiyan na yan, ayan, magkakaroon ng mga localized thunderstorms dito, mga pagkulog at pagkidlat, at kasabay naman ng malamig na ng simoy ng hangin na medyo mararamdaman na natin probably dyan sa may bandang Luzon, Nodo Luzon, at maaaring mararamdaman na rin natin sa Metro Manila. Dahil yung galaw naman ng northeasterly surface wind flow hindi naman constantly isang straight line lang. Minsan bumababa yan dito bandang Batangas, minsan nagsa-southern Luzon yan, yung ibang hangin na malamig, kaya nararamdaman natin yung simoy ng hangin na malamig dito sa Metro Manila. So, abang-abang na lamang po. Anytime yan, i-declare na rin yan ni Pag-asa na tapos na ang transition at pasok na ang amihan season. Nakikiramdam pa lamang po yan dahil nauna na tayong nag-declare kahapon po. At pinost na natin yan sa ating Facebook page. So, sa buong bahagi naman ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila, gloomy rin ang panahon natin. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog po. Dahil nga po sa may bandang Aurora region nga po at Bicol region o buong Southern Luzon, very gloomy pa rin tayo. May mga ilang light to moderate na kalat-kalat po ang pag-ulan niya na may pagkilat at pagkulog maging sa buong Mimaropa area, Visayas at Eastern Mindanao. Ayan na nga po, nakakaranas na ngayon sila ng mga kalat-kalat at pag-ulan. So buong bahagi ng Visayas, very gloomy po kayo. May mga ilang parte lamang na nagmo-moderate. Pero asahan po ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Lalo na mamayang hapon, which is ang pinorcast natin kahapon, nangyari nga po ang mga pagkulog at pagkidlat. Kalat-kalat po sa buong bansa. Umabot nga po sa recording natin sa ating lightning detection system, umabot ng mahigit 1,300 to 1,600 total lightning strikes ang na-record ng aking lightning detection system kahapon. Yan. May nagre-request ng mga foreigner, gawa daw ba, pwede daw akong gumawa ng plot para sa lightning detections. Sabi ko, tinanggihan ko muna dahil sa sobrang dami po, umaabot kada araw 100 to 200,000 lightning strikes. Hindi kakayanin yan ng webpage ko. Pag-aaralan natin kung paano natin i-countdown yan na ang lalabas na lang siguro, value na lang siguro. So, titingnan po natin kung gagawin natin yan. Kasi sa ngayon, wala akong nakikitaan para i-record pa o i-plot ang total lightning strikes. Ang seasonal lang naman kasi nagkakaroon yan at phenomenal lang naman kapag nagkakaroon ng salubungan ng init at lamig. So, hindi naman masyado ganun ka-seasonal ang thunderstorms. So, anytime naman may thunderstorms tayo kapag oras na ang init at lamig ay nagsasalubungan. So, hindi siya ganun ka-phenomenal o seasonal. Anytime naman po yan, nabubuo yan. So, sa ngayon, hindi ko muna ipa-plot yan dahil walang rason para i-record natin o magkaroon tayo ng historical track ng record ng mga lightning strikes. So, sa buong bahagi naman ng Visayas, binanggit na nga po natin, kasalukuyan na may mga heavy rain potential ngayon sa buong Leyte at Eastern Visayas, sa may bandang Borongan, Eastern Samar hanggang Gian. Siyempre, apektado na rin ang mga pag-ulan. Ang bandang Oras, pataas yan ng bandang Lawang anytime. So, ang concentration ngayon ng pag-ulan, dahil nga po sa forecast na natin, dyan po magtatabers ang itong cluster na ito ng kaulapan na ito Although maliit ang tsansa sa ngayon, mag-invest, depende na lamang sa ating tropical cyclone sector kung itataas yan as shallow, low pressure area dahil wala pa tayong nakikitaan na upward low niyan. Pero yung cluster niyan ay lalapit yan dito sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas. Magkakaroon yan ng malawakang pag-ulan. Take note po last 2 months ago o last month ago, binanggit na natin yung epekto po ng minor above average rainfall sa buong silangang parte ng bansa. At dahil kasalukuyang mayroon tayong minor La Nina nga po, medyo magiging mas maulan ang parte na ito ng silangang parte ng bansa, tilang bahagi dyan sa may bandang climate pore ng bansa. So balikan nyo na lamang po yung huling nating record o ng report since noong September 1st and 2nd. Mapapanood nyo po doon yung aking discussion tungkol po sa pagpapalit ng klima natin. So again, ingat po sa mga pagbaha posible, lalo na sa silangang bahagi dahil diniscuss na nga po natin. Magiging mas mataas po ang average rainfall ninyo dito sa most areas ng eastern sections ng ating bansa. Yan, mula sa southeastern Luzon at eastern sections ng Mindanao
At yung ITCC naman o yung most of Sepestrap, magpapaulan naman dito sa may bandang kanluran ng Mindanao at Palawan area. So maapektuhan din ng ilang bahagi ng west portions ng Visayas. Yan, pagpasok po yan ng bandang November to December po ha, ganyan po magiging pattern ng ating weather systems. So sa bandang Luzon ba, mas apektado ba tayo ng above average rainfall dito na mararamdaman sa silangan ng bansa? Again, hindi po. Ang mararamdaman natin, yung lamig naman ng amihan. Yung magiging pag-ulan natin, typically isolated ito at below naman ang average rainfall natin. Kabilang na dito sa Metro Manila, kasabay na ang buong kanluran nga po ng Luzon. So yun po ha, dahil tag-amihan season na tayo, mostly ang inuulan ang bandang southeast o bandang silangan nga po ng bansa natin. Especially din sa Mindanao dahil magiging mas mataas po ang kanilang temperatura dyan. Diniscuss na natin yan since mga nakarang ilang beses na taon na binidiscuss natin. Kapag dating po ng mga bandang October to December, usually November to December, nagiging mas mataas po ang temperatura nila sa Mindanao. Dahil again, ang Southern Hemisphere po ay summer season na sa kanila. Kaya kung titingnan ninyo ang temperatura sa Australia, umaabot na sa mahigit 38 degrees Celsius na ang kanilang air temperature dyan. O kaya yung kanilang heat index, pumapalo na ng 55 to 58 degrees Celsius po yung kanilang heat index sa may bandang Australia. Yan. So, alam na mga Pilipino natin sa Australia, kapag pumapasok ang month of November to December, nagiging mas maalinsangan po ang kanilang panahon dyan. Kabilang na ang buong bahagi ng Indonesian Peninsula. Yan. Maiinit na panahon na sa kanila dyan. Parang tag-araw o dry season sa kanila dyan. Ganon po ang pattern ng weather systems natin. Kaya asahan po, dito sa Mindanao, mas mataas po ang average rainfall sa kanila. Kaya ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Susubukin ngayon ang inyong mga flood control system sa bandang Mindanao ngayon dahil kayo po ang magiging mas madalas na uulanin. So dito po masusubukan ang inyong flood control system na. Yan. So hindi rin lusot ang bandang Eastern Visayas ha. So ganon po. Ang bahagi naman ng buong Davao region magiging maulap at maulan kayo. Moderate to heavy rain showers tayo dyan. Within 48 hour po yan. Kasama na ang buong BARM. Dyan sa may bandang Sorsogon, kasama na ang buong bahagi nga po ng Zamboanga Peninsula. So, ingat na lamang sa potential na pagbaha at pagguhong ng lupa. So, nabanggitan natin ang buong Visayas ha, magiging very gloomy tayo dyan at may mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa eastern sections ng Visayas. Sa ating rainfall and MSLP forecast, makikita po natin since 8 o'clock to 2 p.m. Pansin nga po natin, ayan yung mataas na average ng ulan sa silangan ng bansa, mataas, ayan dahil yung cluster na yun ng kaulapan magdadala ng mga heavy rainfall dyan sa may bandang Southeastern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao, which is kadi-discuss lang natin kanina. Mapapansin nyo po, ang buong Nodo Luzon, katamtaman, medyo gloomy lang tayo, magkaroon man ng mga pag-ulan, typically localized thunderstorms at isolated showers lamang ito. Ganon din silang bahagi ng South Luzon at Visayas area. So highly concentrated lamang dito sa may bandang eastern sections ng bansa natin hanggang parte ng Mindanao. Siyempre, mag-e-embed po yung sa Pestap dyan or minsan ay ITCC, kaya magiging maulan din umi-extend sa may bandang kanluran ng Zamboanga Peninsula at Palawan area. So sa ngayon makikita natin, ngayong umaga hanggang alas 2 ng hapon, magiging maulan po ang eastern sections ng bansa mula Southeastern Luzon at Mindanao. Ay medyo ingat po at maghanda sa mga posibleng pagbaha po ha, anytime. At mamaya namang hapon, mga alas 2 ng hapon onwards, yan, may mga nagre-request, bakit hindi pa raw nila ito nakikita sa aking webpage. Meron pa kasi ako dinadagdag dito na forecast, yung WRF, hindi pa po tayo tapos, kaya antay na lamang po mga folks. Lilitaw na rin ito sa ating webpage. Yan, itong rain and mean sea level pressure. For the meantime, pwede nyo makita yan sa webpage ng ECMWF. Yung data nito. Kaya lang, pag bumisit kayo sa webpage ni ECMWF, napaka mabusisi pa para makita ito. Mabusisi at medyo matagal ang loading. So, yun na lamang po. Pwede nyo makita yan sa webpage mismo ni ECMWF. Since doon din naman ang gagaling yung mga forecast na ito. So, for the meantime, ay under observation ko pa po ito at dinadagdagan pa natin ng WRF ito. Yung rainfall or rainfall accumulation naman na gagamitin natin. Yung data nun ay galing kay Pag-asa.
So, ginagawan ko pa po ng script yon, hindi pa kasi tapos. So, tingnan po natin at nire-report naman po natin, so walang magiging problema. At makikita nga po natin ang pagsapit po ng bandang hapon, magiging maulan na po ang most of Visayas at Mindanao area. Moderate to heavy rain showers po yan, extended hanggang bandang Palawan dahil nga po sa Sepesta. Ingat po sa mga pagbaha at pagguhon ng lupa, lalo na sa area ng Mindanao na kung saan mas mataas po ang average rainfall ninyo, hindi kagaya sa parte ng Northern Luzon, kasama ng Metro Manila at ilang bahagi ng South, bandang dyan sa may bandang Calabarzon area. Pagsapit naman mamayang gabi, mga 8 o'clock PM onwards, ayan po, so magiging maulan din, maging sa gabi, at nangyari naman po yung forecast natin kahapon, di ba? Maging sa gabi o madaling araw, nagkaroon kayo ng mga pag-ulan. So, hindi po hindi gaano nagdi-discrepancy yung forecast na ito ni ECMWF. Mostly mataas ang accuracy niya, which is nangyayari nga po. At ngayong araw nga po at mamayang gabi, since as of 8 o'clock mamayang gabi, ay patuloy pa rin magkakaroon ng pag-ulan ng Southeastern Luzon, Eastern Visayas o most of Visayas, mga light to moderate showers ito na may localized thunderstorms, maging sa buong area ng Mindanao. Ayan po, ito po yung surface trough natin, nagdikit na dyan sa may bandang eastern part ng Mindanao at Eastern Visayas. So magiging moderate to heavy rain showers kayo, hopefully hindi mag-violent ng matagal yan, na magbubunsod po ng malawakang pagbaha. At least medyo ready po tayo mga folks sa posibleng pagbaha sa parte ng Mindanao at Visayas area, which is highly concentrated sa inyo ang madalas na mga average rainfall, hindi kagaya sa buong Northern Luzon. At dahil wala po tayong binabantayan na aktibong mga bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring dahil yung dalawang bagyo na binabantay natin ay tuloy na nga pong nalusaw kahapon pa, which is nabanggit nga po natin, nalusaw na nga po yung dalawang yan, maging si Ramil at itong si Salome. So, diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula sa mga computer models. Medyo may nakikitaan daw si GFS na manggagaling ng Guam. Ito siguro yung lumalabas na naman sa mga report ng mga ibang mga weather hobbyist o yung mga weather vlogger. Nagpo-post yan sa Facebook page natin. Sinasabi daw, okay na pa-kumpirma kung meron daw tayong malakas na bagyo next week. Well, long range forecast po yan. Hindi talaga natin masasabi or hindi natin i-roll out ang posibilidad na biglang may mabubuo nga po sa may bandang dagat Pasipiko. Again, inuulit ko na po, how many times na po, makailang beses ko na pong pinapaliwanag, mga gantong buwan po ay asahan po mataas ang Coriolis circulation sa may dagat Pasipiko natin dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Kapag sinabing malakas po ang Coriolis, anytime biglang magkakaroon ng sirkulasyon dyan. Yun. Kaya yung mga nagsasabi na next week daw may mabubuong bagyo, wag po muna basta-basta paniwalain. Wag po kayong magbase sa isang weather agency lamang. Marami po tayong weather agency, GFS, ECMWF, NABGEM, ICON, GM, Pag-asa, at Japan Meteorological Agency. Magbase po kayo sa maraming mga weather agencies. Wag lang po kayo magbase sa isa lang kasi hindi naman pare-pareho yan. Kagaya nito kay GFS, meron silang namamataan daw sa may bandang Guam, kikilos pa Hilagang Kanluran. Pero kung titingnan natin kay ECMWF, wala naman. Tropical wave lamang at sa Pestrap, which is nangyayari na nga po ang pag-ulan sa Eastern Visayas at Mindanao. Ayan, sa Pestrap lamang po, pero wala tayong nakikitaan na aktibong bagyo. Hindi kagaya kay GFS, mas agresibo yung forecast nila. Yun, dalawa pa nga po yung tropical wave. Pero kay ECMWF, wala. Kay NABGEM naman, mapapansin nyo po dito, wala ring pinapakita na active na bagyo. Pero aggressive po itong si NABGEM, ha? Partida po yan. So, yung mga kumakalat ngayon na next week, mayroon daw malakas na bagyo daw ito. Wag po muna paniwalaan dahil wag po magbabase sa isang agency lang. Kahit itanong nyo yan sa mga meteorologists o yung mga official meteorologists, sasabihin din sa inyo, huwag kayong bumase lang sa isang weather agency. Huwag po, dahil hindi po magkakapareho yan. Kagaya kay ICON, wala rin naman silang nakikitaan. May tropical wave, bunsod ng ITCC, pero bagyo, wala rin po Kay GM, wala rin. So, huwag mo muna paniwalaan yung mga kumakalat na mayroon daw bagyo next week, ganyan. Hindi po, huwag tayong magpaniwala agad. I-confirma muna natin gamit ang ensemble forecast technique kung mataas ang confidence ng mga agencies na ito na mangyayari na may mabubuong malakas na bagyo next week. Kaso mababa ang confidence
sa limang agencies na ito, bukod tanging si GFS lamang, ay medyo may nakikitaan daw na may mabubuong bagyo. So, mababa. Ibig sabihin, ang confidence ng forecast nito ay hindi accurate o disorganized pa ang kanilang ensemble. Kung titingnan naman natin kay Japan Meteorological Agency, kasabay ni Pag-asa, wala rin naman tayo nakikitaan dito sa silangan ng bansa na may malakas daw na bagyo na mabubuo until next week. Ayan hanggang October 28 na nga yan, hanggang October 29 magkakatapusan na po yan ng October. Wala tayong nakikitaan dito. Maging sa mean sea level pressure, wala po. Yan wala naman pong low pressure area wala. Hanggang October 30 na yan. So wala po. So wag po muna maniniwala na may mabubuo next week ha. Wala po. At sa tropical cyclone strike probability, itong tropical wave nandito sa may bandang Eastern Visayas, Mindanao na nagpapaulan sa inyo ngayon dyan, ito po yung sinasabi natin na binabantay natin na mataas ang convergence. Pero yung pagiging candidate niya magiging invest na natili nga pong mababa. So, depende po sa kanyang convectivity kung mataas yung kanyang magiging vorticity at magkakaroon ng cyclonic circulation. Pero kung hindi naman, mananatili lang na shallow trough yan o tropical wave na magdadala po ng malawakang pag-ulan sa may bandang Visayas at Mindanao. Ito po yung traversion niya. Ayan So, nasa 50% chance, 40% chance apektado ngayon ang buong Visayas area. Umaabot nga po yan bandang Mindoro. Anong araw yan? October 27 po yan. Ayan October 27. Oras na natin yan sa Pilipinas, kaya maliwanag naman po yung forecast natin ha. Wala po tayong malakas na bagyo ha. Ang tatama muna o mabubuo sa labas at sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maaring magkaroon man kung itaas ito ng tropical cyclone sector natin, pero shallow o mahinang low pressure area lang siguro to kung magiging investment siya. Dahil nandito na sa eastern part ng Mindanao at Eastern Visayas at nasa 50% yung strike probability. So, malawak ang ulan ang dala niyan. Yun ang medyo tutuunan natin ng pansin at pag-iingatan dahil posible pong magdadala yan ng malawak ang pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. So, sa mga susunod na araw ay tatraversin nito ang buong Visayas. Yan, in 96-hour period po para malaman ng taga-subaybay natin ha. Kasi may mga nagfi-fear-mongering na naman, may malakas daw na bagyo. Huwag po muna paniwalain again. Ayan, magtatabas yan hanggang west portion sa Visayas, hanggang bandang Mimaropa. Yung Southern Luzon, apektado at least 30%, kabilang na ang Metro Manila. So, magiging maulan po tayo next week po. Yan, hanggang mga Tuesday to Wednesday. Magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa buong Visayas at bandang Mimaropa. Siyempre, damay lang bahagi ng Southern Luzon nga po dahil pumapalo ng 30 to 40%. Yan. Pero wala tayong inaasahan na may malakas na bagyo tayong mabubuo next week po. Wala ha. Wag po muna paniwalaan yung mga folks. At wala rin tayong nakikita sa Western Pacific Basin natin. Mataas po ang favorable convergence pero napaka-disorganized, which is yan po yung tropical wave. Pero cyclonic, wala po So walang cyclonic. Maliban dito sa may bandang malapit sa may bandang India. Yan, malakas yan. Malamang low pressure area na yan or tropical depression. Pero dito wala po Yan. So maliwanag naman po yan. Wala tayong malakas na bagyo na posibleng mabuho. Pero again, dahil long range po yung pinapakita sa inyo, ay hindi natin nirurule out ang mga posibilidad na magkakaroon ng biglaang Coriolis. Mas aabangan pa rin natin o mas oobserbahan natin yung mga at least mga 48-hour period kung totoong may mabubuong malakas na bagyo sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, wag muna paniniwalaan yung mga sinasabi nila na may malakas na bagyo ha. Ang pinagbasehan nila yan kay GFS lamang. Pero wala sa ibang mga weather agencies, maging sa Japan Meteorological Agency. Wala po. Yan. Kahit kay ECMWF wala ring pinapakita hanggang next week po. Yan po ang analysis natin ha, para kampante o medyo hindi naman masyado matakot yung mga kababayan natin. Yan po ang medyo ma-assure natin sa darating na linggong ito o darating na huling linggo na po ng October. So, kung sakali man, this coming weekdays nga po ng October, bago mag-Halloween Day, kung po pwede, agahan na po ninyo pumunta sa mga puntod ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay para naman hindi mag-overwhelm sa darating na November 1. Diba? Kasi magiging maulan po tayo this coming week Wala mang posibleng bagyo ang tatama, pero yung Sepestra po, dadalas po yan, yung ITZZ, dadalas po yan
na magpapaulan. Kaya bubunsod pa rin yan ng malawakang baha. Lalo na sa may bandang silangang bahagi nga po ng bansa natin na kung saan highly concentrated ang buhos ng ulan dyan this coming week. So, hindi rin lusot ang Metro Manila. Kaya kung maaari lamang, wag na po tayong sumabay siguro pagdarating ng November 1. Siguro, this week siguro, pumunta na kayo sa mga puntod ninyo sa mahal sa buhay. Para at least, hindi ganon ma-overcrowd tayo, din sasabayan tayo ng maulang panahon po sa maghapon. So, yun lamang po ang ating maa-advise sa mga kababayan natin na kung na balak pumunta ngayon sa araw ng undas. Yan, sa araw ng undas natin, yung pagpupunta sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Samantala sa ulat lindol, mula kaninang madaling araw, medyo merong may mga moderate earthquake o medyo may malalakas na lindol na nadetect kahapon. At mula kaninang madaling araw, nag-reset po tayo ng ating seismogram dahil nagkaroon ng bahagyang technicalities, pero okay na po siya, stable na. Mukhang merong magnitude 4 plus tayo na-detect mula kaninang madaling araw, mga 1 AM. Pero mula kaninang umaga, mukhang wala namang malakas-lakas na mga pagyanig ang naitala ng ating seismograph. So, sa ngayon ay wala. Diretso agad tayo sa pinaka-short period seismograms care of PBOX. Mukhang meron nga po. Ayan o, dalawa. Kaninang madaling araw ay 12:05 AM. Ayan nga po, meron. Magnitude 4.8 po ito na naitala. Kaninang 12:05 sa northeast ng Katiil, Davao Oriental naman ito. Epicentral depth, 28 kilometers. Ito po yan. So probably mga sunod-sunod lamang yan ang mga pagyaynig dahil sa sunod-sunod na aftershocks sa may bandang Davao Oriental. So ingat pa rin po talaga yung mga kababayan natin dahil sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks at mga panibagong mga paglindol. And then aftershocks na naman sa may bandang Manay, Davao Oriental, kaninang 4:37 AM po na madaling araw. May magnitude 4.4 po na naitala, may epicentral depth of 15 km. So, aftershocks na naman ito, sunod-sunod pa rin hanggang ngayon. Tuloy-tuloy ang mga pagyayinig. Kaya mag-iingat pa rin at maging alisto po yung mga kababayan natin, ha? At after nyan, wala naman ang sumunod hanggang sa kasalukuyang umuulat tayo. At mapapansin natin yung cluster ng nadadagdagang mga lindol o aftershocks. Example, dito na lamang sa may bandang Bogo, Cebu, 91. So, nadagdagan pa nga. Surigao Region, isama na natin ang Surigao del Sur, 75. Sa bandang Davao Oriental, sa may bandang Manay, yung cluster na ito, kunin natin, 49 po. So, mangilan-ngilan pa rin ang aftershocks na nadagdagan natin. So, kung titingnan natin sa historical earthquake data, kung ilan ang total na nadagdagan, so, tuloy-tuloy pa rin ang nadadagdagan yung malalakas at marami nating mga aftershocks at mga paglindol. So, mula sa month of October, yan, matagal mag-calculate dahil ang daming data. Ayan, ang total earthquake na natin, yan, medyo lagi na. Ibig sabihin, napakarami na talagang data nitong month of October. 3,409 ang total earthquakes natin ngayon. 3,251 naman sa magnitude 2.0 pataas, 139 sa magnitude 4, 15 sa magnitude 5, at nanatiling 3 ang magnitude 6 plus at isang magnitude 7 plus na lindol. So, yung mga moderate natin na pagyayinig, kaya na lamang na magnitude 2.0 pataas at magnitude 4.0 pataas, ay mapapansin ninyo, tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan ito. Napakarami na nga sa magnitude 2. Imagine mo kung isasama nyo pa ang magnitude 1.0 dyan. So kung titingnan po natin ang cluster earthquake sa buong Northern Luzon, extreme Northern Luzon, 102 po. At sa malapit sa Metro Manila, kabilang na ang Central Luzon at Calabarzon, total 122 earthquakes na po. At mula naman dito sa paligid ng Bogo, Cebu, kunin natin yung cluster lamang na paligid ng Bogo, Cebu. Yan. So, ayan. So, sa paligid niyan ay 1,699 na po. Nangunguna pa rin ang Bogo, Cebu sa may pinakamaraming mga paglilindol at tuloy-tuloy pa rin daw itong nadadagdagan. Kaya mag-iingat pa rin po tayo dyan sa kababayan natin sa Bogo, Cebu. At sa may bandang Surigao Region naman, sa Surigao del Norte, 185 po ang total earthquakes ngayon dyan. Sa Surigao del Sur naman ay 115.
ang clustered earthquake na total dyan. So, tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan. At sa may bandang Manay, Davao Oriental, kung kukunin natin yung total cluster niyan, sa sobrang dami nito, masyado ng clustered. Yan. Yan. Isang 538, isang 538 at isang 193. So, kung titingnan natin, 538 at isang 193 at 80 at 10. So, lumalabas po kung isasama natin po yan, ay nasa total of 821 na po ang mga paglilindol dyan sa paligid ng Manay, Davao Oriental o malapit. So, ibig sabihin po ay pumapangalawa sa may pinakamaraming mga lindol na naitala after ng dyan sa may bandang Bogo, Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga nadadagdagan na paglindol kaya mas alisto pa rin po tayo mga folks. At laging mag-iingat po at sa ngayon hindi pa rin nakaka-move on ang mga kababayan natin sa may bandang Bogo, Cebu at Davao Oriental kaya patuloy pa rin po tayo mag-iingat as hopefully maka-recover na po ang mga kababayan natin. Sana matulungan na po ng ating gobyerno ang yung mga nasiraan po ng mga tahanan. Sana mabigyan natin sila ng bagong titirahan naman. Napaka-unfair naman sa kanila na sa tagal ng kanilang paghanap buhay ay isang iglap na wala kaagad yung kanilang mga tirahan. So matulungan sana ng ating gobyerno. Marami naman sigurong budget pa ang ating gobyerno para mabigyan ng pabahay yung mga nasalanta, lalo na dito sa may bandang Bogo, Cebu at Davao Oriental. So yun po ang ating total earthquake ngayon, nasa total of 3,409 na. Kung titingnan natin sa ating annual earthquake frequency by magnitude, ang total earthquake na natin ngayong taon total of 18,005 na po. Ibig sabihin ay halos nahigitan na niya yung total earthquake last year na 18,149 total earthquakes. So pinakamarami na po ngayong taon ang magnitude 1.0 na naitala, 5,724 kumpara last year na 4,810 lamang. And then pagdating naman sa magnitude 2.0 nangunguna pa rin last year, which is ito yung magiging difference kung bakit hindi pa masyado nalagpasan. Pero mapapansin niyo halos pantay na po sila sa dami ng total earthquakes last year at ngayong taon. Pero imagine niyo po, October pa lamang po, papasok pa lamang po ang month of November. Marami pa pong madadagdagan na lindol dyan, kaya automatic masasabi na natin ay pinakamalala ang naging paglindol ngayong taon po. At napakaraming lindol ang nadagdagan ngayong taon. So hindi po maganda po ito, hindi magandang senyalis po ito mga folks. At dapat mapag-aralan na po ng mga local government units natin o yung disaster preparedness na mapaghandaan po lalo na sa susunod na taon dahil ngayon pa lamang ay marami na kaagad ang nadadagdagan ng mga pagyanig. Imagine na lamang next year. So yun po yung analysis natin. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, October 25, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 25, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin sama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan pa rin natin ang hot humid na panahon despite na maulap ang impapawid natin sa Metro Manila. Expected pa rin ang tuloy-tuloy na mga intermittent at localized thunderstorms. So, importante pa rin ang payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.